Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan ay hindi nananaig ang kasamaan laban sa katotohanan dahil matapos nga ang questionabling pagtalaga kay Senator Chis Escudero bilang isang presiding officer sa impeachment trial na pinangungunahan ng Senate President na si Sherwin Gatchalian, impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kumpirmadong ipinatitigil na sa Korte Suprema. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Kinwestiyon sa Korte Suprema ng ilang mga abogado mula sa kampo ni Vice President Sara Duterte ang kapangyarihan ni Senator Chis Escudero upang magsilbing presiding officer ng impeachment trial. Sa kanilang petisyon, hiniling nila sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order upang pansamantalang ipahinto ang impeachment proceedings habang hindi pa nare-resolba ang usapin sa otoridad ng presiding officer. Ayon sa petisyon, maaaring magkaroon ng pagdududa sa bisa ng buong paglilitis kung magpapatuloy ito sa ilalim ng isang presiding officer na ang otoridad ay kino-question pa sa korte. Iginit din ng grupo na sa ilalim ng konstitusyon, tanging ang Senate President lamang ang maaaring mamuno sa impeachment court maliban na lamang kung ang nililitis ay mismong Pangulo, kung saan ang punong mahistrado ng Korte Suprema ang dapat magsilbing presiding officer. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Ito na po, breaking news. Mayroon nang nagsampa ng petisyon sa Supreme Court questioning yung pagka-designate ni Senator Escudero as presiding officer. Ito na. Ito, post ng News 5. Kinestyon ang pamumuno ni Escudero sa Vice President Sara impeachment trial. Ang nag-file ng petisyon ay ang grupo ng mga abogado na pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion. Kasi nga, it is a violation of the Constitution. Yun ang kanilang punto de vista. And speaking of that violation of the Constitution, merong isang independent lawyer sa article ng Manila Times kanina, Attorney Melissa Lujas, international law expert na may credentials, nakatapos ng advanced law studies sa University of Hong Kong, sinabi niya, itong international law expert, Attorney Melissa Lujas, yung impeachment trial ngayon is at risk na posibleng madeklara void ab initio dahil binabiolate nito ang konstitusyon. Kasi bakit nagtalaga pa sila na bumoto pa sila ng isang presiding officer whereas the Constitution expressly provides. May article, nakalimutan ko na yung article so inso sa Constitution. Sa mga impeachment, if the president is on trial, it should be the Chief Justice who will preside. Na yan ang nakalagay sa Constitution. Kaya nung impeachment trial ni dating Pangulong Estrada, si Chief Justice Hilario Davide ang nag-preside. Although hindi siya pwedeng boboto. Presiding officer lang siya. Ang boboto lang yung 24 senator judges. Then after that, nakalagay na sa Constitution na in all other cases, it will now be the Senate President who will preside. At nakalagay dyan sa, anong tawag doon? Yung discussion ng mga framers of the 1987 Constitution between, I think, Christian Monsod and Hilario Davide ba? Basta may dalawang tinalakayan. Mayroong nag-propose, pwede bang ilagay natin ang statement na in all other impeachment cases, it would be the Senate President who will preside. Ilalagay sana ba
i-detalye. Kaya lang, nagsabi naman tong isa na, why? Is there anybody who will present aside from... So, ibig sabihin, yung mga framers of the Constitution, nagkasundo na in all other impeachment cases, ang Senate President. Kaya, yung nagpro-propose na ilagay yung specific phrase na all other impeachment cases ay Senate President ang mag-preside. Nag-agree yung nag-propose. Sige, huwag na lang. Kasi understood na yan. Ang intent ng mga framers of the Constitution is all other impeachment cases, ang Senate President ang mag-preside. That's the intent. Ang in-specify lang nila kung ang presidente ang nasasakdal, that's the only time na ang Chief Justice ang mag-preside. Iyan po ang intent ng mga framers ng Constitution. Yan ang pinaliwanag ng international law expert. Kaya sabi niya, at least posible kung may magsampa ng kaso sa Supreme Court, ma-declare na naman ito trial ni VP Sara as void ab initio. At ito na nga, mabilis ang grupo ni Atty. Israelito Torion na nagsampa ng petisyon. Matatandaan natin last year, ang naunang nagsampa ng petisyon para ma-declare unconstitutional yung isinampang impeachment case ni VP Sara ay itong grupo ulit ni Atty. Israelito Torion. Sinundan na lang ng grupo ni VP Sara. At ang resulta, na-declare nga na unconstitutional yung impeachment case last year. Void from the beginning. Defective from the beginning. At ito na ngayon, imbes na tuloy-tuloy na ang impeachment trial ni VP Sara, okay na sana. Ito na, meron na namang sagabal. And I believe, aaksyonan, paniniwala ko lang ito, opinion ko lang, I believe, aaksyonan ito kagad ng Korte Suprema. Kasi para hindi masayang yung... Biruin mo yan, magtra-trial sila ng 7 to 8 months hanggang Pebrero. At the end of the day, magde-declare ang Supreme Court void ab initio. Baliwala yan. Ay nako, sayang lang ang kung ako lang kung ako ang masusunod, gusto ko sana tuloy-tuloy na ito. Wala na sanang Kasi kahit anong gagawin nila, mananalo, maa-acquit si VP Sara sa trial na ito because of numbers. Lalo na yung declaration ni presiding officer na 16 ang required number of votes. Paano pa sila mananalo? So, salamat sa grupo ni Atty. Israelito Torion na nagsampa ng petition na ito. Grabe na naman. Sa tingin ko naman ay parehas. Opo. Si Senator Chis Escudero na siyang hinirang bilang presiding officer ng Senado para sa bilang isang impeachment court. May mga tao na nagke-question po ng pagtatalaga ng isang presiding officer other than the Senate President. Yun ang mabigat dito. At sabi po nga nila, maaring ito ay magresulta ng pang-invalidate ng itong impeachment proceedings na ayaw naman natin kasi baka sabihin na naman nila technicality, etc. Kanya lang parang sila na rin ang gumagawa ng sarili nilang bato na ipupukpok sa kanilang ulo eh. Ha? Yeah. Kita mo ha? Di ba noon, mag-rewind tayo. May rewind pa ba ngayon? Wala nang rewind kasi kasi hindi na siya Betamax or VHS di ba? Opo. Na nagre-rewind o cassette, di ba? Opo. O streaming na ngayon eh. Yes. Okay. Throwback tayo, Throwback, di ba? yes. Nung June 3, nagpalitan ng leadership ng Senado, di ba? Opo. Bago sinabi yung 12 daw ay quorum na. Okay. Then, pinalitan ng Senate President. Yes. Then, inamend nila yung rules ng impeachment. Sitting not as an impeachment court, but as the Senate. Oh. Sinabi nila, pwedeng maglagay ng presiding officer aside from the Senate President. Okay. Unang-una, kinwestiyon yan. Sabi, inamend nyo yung rules, sabi ni Senator Marcos. When you were just sitting as the Senate, as a legislature, hindi as an impeachment court. Okay. May puntos naman. Hindi ko sinasabing tama, hindi ko sinasabing mali, pero may point. Yes. Number 2, yun nga, etong kahapon, inelect na presiding officer, si Chis Escudero. Ang akin lamang, gusto pala ng majority, kasi naging 30 na sila, di ba? Opo.
Naging 30 na sila. So, wala namang question na majority na. Opo. You need 13 to elect a Senate President. Completed na sila. Kung completed na, okay. Yun pala ang gusto nyo ang mag-preside sa Senado doon sa impeachment court. Kasi alam nyo na naman at the time na naghalal kayo ng Senate President na magkakaroon ng impeachment. Alam nyo na, di ba? Si SP Cayetano pa Opo. ang nakaupo. Dumating na yung taga-House at tinransmit na yung articles of impeachment, di ba? Yes. Habang nagkakagulo, di ba? Opo. O, di alam nyo na magkaka-impeachment. Gusto nyo pala, abogado, Ayun. ang mag-preside. Bakit hindi pa antimano Yun na dapat. si Senator Escudero na ang pinili inyong nyo. inelect as Senate President? Ngayon, unang-una, ito epekto ha. Ito ang unang-unang epekto na, well, this is the least of our worries. Yes. Kasi ang dami tuloy pumupuna. Ang dami-dami ha. Na bakit dalawa nakaupo? Parang kengkoy. Oo. Bago yung isa, wala namang ginagawa. Okay. Number 2, allowed ba yon? Ang tinuturo po ng majority ay yung sariling rules ng Senate. Okay. At totoo naman sa ilalim ng Article 11 ng Konstitusyon, ang Congress ay gagawa ng sarili niyang rules para effectively ma-implement ang kahit anong impeachment proceedings. Tama po yun. Okay. May karapatan. Pero meron din pong doktrina sa constitutional law na kahit anong gagawin ng kahit anong sangay o departamento ng ating pamahalaan ay hindi lalabag sa konstitusyon. Anong nakalagay sa konstitusyon? Hoy, happy 1.5 thousand viewers ang aga naman. Hi, Maraming good salamat morning, po sa guys. pagtitiwala. Oo. Thank you. Anong nakalagay sa konstitusyon, mga kasama? Nakalagay doon kapag may impeachment, yan ha, ang Pangulo ng Pilipinas ang nasasakdal o respondent o gustong i-convict o ina-impeach, Aha. ang punong mahistrado ng Korte Suprema ang magpipreside. Okay? Di ba? Oo. Yes. Wala pong question yon. Okay. Wala naman sa konstitusyon kung sino magpipreside pag hindi presidente. Oh. Yung CJ, by the way, na nagpe-preside, hindi bumuboto ha. Opo. Oo, presiding officer lang siya. At walang problema ron. CJ yun eh. Ibig sabihin siya yung pinakamagaling na abogado rito sa ating bansa. Punong maestrado yun eh. O, walang question dyan. Okay. Pero paano pag hindi? Di ba noon, si CJ Corona, ang nag-preside ay si Juan Ponce Enrile as Senate President. Yes. Ang question, maaari ba na hindi Senate President ang mag-preside? Hindi. Pwede bang pumili ang Senado ng ibang presiding officer? Yun ang question. Simple lang. Anong sabi ng majority? Pwede daw kasi under Article 11, pwedeng mag-promulgate ng rules ang Congress for the effective implementation ng impeachment. Okay. Pero anong sabi ng konstitusyon? Sapagkat kahit anong rules ng Senate, hindi rin pwedeng kumontra sa konstitusyon. Oh. So silent. When the Constitution is silent, titignan natin ano bang intensyon ng framers o yung nagsulat ng konstitusyon. At yan po ay makikita sa journals. Kaya nga po may journals eh. Yung parang transcript, word for word, ano bang sinabi noong mga miyembro ng Constitutional Commission noong 1986 nung sinusulat nila ang konstitusyon. Ano bang intensyon nila nung sinulat nila yan? Ito ha. Sige. Ito, sinabi ni presiding officer, ito ay noong July 28, 1986 na pagdedebate ng Constitutional Commission. Okay. Sabi ng presiding officer, committee doon sa accountability ito eh. Ha? Sabi niya, what does the committee say? Tumayo si Monsod, Commissioner Monsod. Ano pangalan ni Monsod? Yung Christian Monsod. Christian Monsod. Sabi niya, is it not understood that when the President of the Philippines is on trial, it is the only time when the Chief Justice of the Supreme Court will preside? Yan. Oh, happy 2,000 viewers! Maraming salamat po. Thank you. Sabi niya, di ba, pagka ang presidente ang nililiti sa impeachment, yung Chief Justice, okay? Yes, kapag president. Oo, sabi niya. Is it necessary to say that the Senate President shall preside during all other times? Sabi niya, kailangan pa bang sabihin na ang Senate President ang magiging presiding officer? Pagka hindi na presidente, Matik basta na yun. any of the impeachable officers, Vice President, Chief Justice and Justices of the Supreme Court, ha? Yung mga Okay. constitutional bodies, COA, COMELEC, yan, ha? Civil Service, okay?
sabi ni Mr. Davide, na buhay pa ngayon. Opo. Dating Chief Justice ito At siya Okay. nag-preside noong impeachment ni Pangulong Estrada doon sa mga bata na hindi naabutan yun. That year 2000 yun. So kung below 25 ka, kahit 25 ka, syempre hindi mo naman alam yun. Alam naman 2 years old, nanonood ka ng impeachment, di ba? Oo. Hindi mo ba alam yun? Oo, di ba? Oo, sabi niya, Mr. Presiding Officer, I precisely presented that because we had a distinction when it comes to the Chief Justice of the Supreme Court. Okay, ito, maliwanag po ha. But with that clarification, that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Okay, yun ang intensyon ng sumulat nitong mga talatang ito sa ating saligang batas. Uulitin ko ha. Tagalogin mo para maintindihan nila. Madali lang ito. Okay. In all other cases, Sa ibang mga kaso, it would be the President of the Senate dapat ang presidente ng Senado who will preside. ang magdedesisyon. Hindi, Preside- mga ngasiwa. Mga ngasiwa, okay. Parang siya yung mga ngasiwang ministro. Okay. I withdraw the amendment. Yan. Hindi na niya pinalagay na in all other cases. Kasi In all- klaro naman. Kaya daw Sa umpisa pa sinabi, lang. okay ha, pagka-Pangulo, Chief Justice. Okay. Hindi mo na kailangan sabihin, pag hindi Pangulo, Senate President. Okay. Oo. Kasi ang Constitution po, eto ha, ang haba-haba nga yung Constitution natin. Di ba? Oo. Ang haba, isa sa mga pinakamahabang konstitusyon sa buong mundo. Oo. Ang Constitution kasi Grabe. dapat succinct. Yung parang summary lang. Sa atin medyo mahaba. So siguro, sinasabi nila ang haba na nitong konstitusyon. Pinaiksi. I-pare down natin. Huwag na nating masyadong pagkahabaan pa. Okay. Pero very clear. Uulitin ko. Para maintindihan Sabi na. ha. Kaya palagay ko may puntos. At yun ang concern kasi po nila. Ha? But with that clarification that in all other cases, it would be the President of the Senate who will preside. Yun ang kagustuhan ng saligang batas. Ang Ayan. saligang batas na niratipika ng karamihan ng Pilipino noong 1987. Ayun, matik na yun Oo, dapat. hindi po pwedeng kontrahin yan ng kahit anong rules Ayun. ng Senado. Yun po ang sinasabi nilang nagiging questionable. Yun nga, nahihirapan nga po kasi, bakit kasi nagkaroon pa ng ganong komplikasyon? Bakit kasi antimano hindi na lang si Chis Escudero? Oh. Ngayon, magkakaroon ng question. Yun naman Yun pala. ang mabigat. Anyway, mabalik tayo roon. Eto naman, kaya ako naman nasabing wala namang problema kay Chis except for the constitutional dimension noong kanyang pagkahalal bilang presiding officer nitong impeachment court. Kasi maayos naman ang kanyang mga rulings. Oo. Unang-una, nilay down na niya yung pundasyon ng botohan. Sabi niya, the Constitution is clear. Conviction requires a concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Yan. Saying that 16 ang kailangang boto. Yan. Okay. At maganda rin yung ruling niya kasi eto ha, noong nag-motion si Luistro, eto yung sinasabi ko si Luistro, di ba? Paulit-ulit natin Opo. sinasabi. Si Luistro, at pumunta sa screen yan. Kapag Nasunog, nabara. siya ay akala mo magaling kung hindi ka magaling. Pero pag magaling ka, alam mo hindi siya magaling. Yan. Oo. Hoy, happy 2,500 viewers po. Hi, Napakaka naman. thank you, Maraming guys. salamat po. Maraming salamat. Ha? Okay. Mga kasama. Eto ha. Si Luistro ay bigla nag-motion. Ang sabi niya, i-arraign daw. I-arraign si VP Sara Duterte sa mga tuwid bagay, hinalin tulad niya yung impeachment court sa hearing sa criminal case. Sabi niya, dapat daw basahin Muli. each and every article of impeachment at mag-enter daw ng plea, Oh. guilty or not guilty. Sabi ni Attorney Season, yung abogado ni VP Yun. Sara, yung lead counsel, Yun ang magaling. yan. Sabi kasi ni Luistro, Rule 7 daw, may sinasabing failure to appear, failure to file an answer, there should be an entry of plea of not guilty. Ayan. Sabi ni Attorney Sheila Season, Oh, ha? ito, magaling to. Bakit daw humihingi ng arraignment o entry ng plea of not guilty si Luistro? Kasi sabi niya, walang suporta sa rules yang sinasabi mo manay, sabi niya. Kasi yang plea of guilty or not guilty, kapag ang respondent sa impeachment trial ay hindi sumipot
Either by himself or herself or by counsel Aha. at hindi nag-file ng answer. Yun. Okay. Kung ganon, ay tama si Luistro. Pero hindi po ganon ang sitwasyon. At Yes. sinabi ni Attorney Season, nag-appear po si Vice President. Vice President, hindi personally, pero yung summons na pinirmahan ni Senator Win Gatchalian ay appear personally or through counsel. Ayun. Pinapayagan na siya ay mag-appear sa pamamagitan ng kanyang mga abogado na Abogado. naroroon. Therefore, Yes. it is compliant with the summons Mhm. na pinadala ng impeachment court. Number 2, may answer naman. O bakit ka magpa-file ng maghahatag ng motion na i-arraign. Okay, yun ang debate. Yan. At pagkatapos ng pagkatapos dinggin ang mga argumento ng magkabilang panig. Yan, oo. Mhm. Uy, happy 3K viewers! Maraming salamat! Napakaaga naman! Oo. Thank you guys for watching. Thank you. Sabi ni Senator Escudero as presiding officer, wala namang arraignment yun eh. Oo naman oh. Oo Kaya naman, tuloy. Jervil eh. Oo naman oh. Ibang kaso. Sobra ka naman oh. Ah. Wala naman sinasabing arraignment eh. Oo. Sabi niya. Oo. Okay, eto ang sabi. Tagalogin mo. Bilib na bilib. Oo. Okay, sige. But in this case, Pero sa kasong ito, sabi ni Escudero to, she has filed an answer siya ay sumagot. and in fact has appeared At sa makatuwid, siya ay dumalo through counsel. sa pamamagitan ng kanyang abogada. Yan. Abogado. Gumagaling tayo sa interpretation. Oo. Hindi ako Insofar marunong. as the Pasensya na. readings of the articles of impeachment, Ayan, mula sa pagbabasa ng mga article sa impeachment, it will be done. ito ay ginawa. Gagawin. Gagawin, yan. no? Okay. At the final resolution of this case. Sa pinaling resolusyon ng kasong ito. Yan. For those reasons, Sa ganong paraan, the motion is denied. ay napahiya siya. Ay, Yun. binali ko. Yun. Ay, ang nangyari. Hindi, grabe na kasi. Pasensya na. Hindi, gusto kasing Super, magdrama eh. Opo, yun Gusto talaga. magdrama, oo. Anyway, Come on. ngayong pangalawang araw ng impeachment trial, Opo. di ba, ito naman ay live stream. Sigurado naman yan, mamaya Mapapanood na, I'm ng sure, lahat. live stream yan dito sa SMNI, where Yes. the truth that matters. Ano? Yes. Ito po yung- Makatotohanan. makatotohanan po ang mga maririnig nyo rito. Pero, syempre, since this is a public trial, pwede rin yung old school. Pwede kayong pumunta roon, Yun. personal, at manood. Hala. Ngunit, Hmm. may mga requirements po. Number 1, dapat ay magrehistro kayo Oo. online. At kayo Okay. bibigyan ng QR code. Lagyan nyo yung pangalan nyo, address nyo, Yun. etc. Siguro, for security reasons Opo, na rin. opo. Wala namang problema po yun. Senado yan, impeachment Oo. yan. Ha? Higpit. Alam naman natin naman, nagkakainitan ng ulo dyan. Buti na Opo. yung sigurado, di ba? Ay, tama ka. Okay. Tama. So, magre-register ka, bibigyan ka ng QR code bago ka papasukin. Plus, hindi ka pwedeng mag-selfie-selfie doon. Oo, bawal. O kumuha ng retrato. Yes, bawal. O kahit yung mga ibang media, kailangan humingi ng pahintulot na Oo. magkukuha. Yan. Hanggang May, ballpen may at papel lang guidelines. sila, Oo. diba? Yan. Yung mga cellphone nyo, tablet o kahit laptop, Silent padala nyo, lahat. Silent, oo. Yes. Silent lahat. Pwede naman, hindi naman pagbabawal, pero Opo, silent. silent. At huwag kayong kumuha ng video kung kayo Bawal. ay yung mamamayan lamang, Opo. may mga autorisado lamang na kukuha ng retrato. Video at litrato. Okay. Yun. So yun ang isang mga hindi naman sasabing paghihigpit, kundi mga patakaran. Pero attorney, take note, ballpen at papel lamang. ang Ballpen at papel presensya. lang, Yun lang oo. importante dalhin. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.